Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pambansang wika sa panahon ng Amerikano. Section 23 at 24. Kasaysayan ng wika sa panahon ng Amerikano. Ngunit bago tayo magsimula, ating munang basahin ang unang pahina. Nang nilagdaan ng mga kinatawan mula sa Espanya at Estados Unidos ang kasunduang Paris or Treaty of Paris noong ika-10 ng Disyembre 1898, nakabisa noong ika-11 ng Abril 1899. Nailipat ang pamamahala sa Pilipinas mula sa Espanya papuntang Estados Unidos. Nagsimula ang digmaan noong 1898. Nagkabisa noong ika-11 ng Abril 1899. Nailipat ang pamamahala sa Pilipinas mula sa Espanya papuntang Estados Unidos. Nagsimula ang digmaan noong 1898 matapos ang pagsabog ng USS Maine sa Havana Harbor, Cuba na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Ang kasunduan ay nagbigay daan sa pagtatapos ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas at ang simula ng pananakop ng Estados Unidos. Ngayon, basahin natin ang ikalawang pahina. Nihayag niya ang magiging bisa sa Pilipinas ng kasunduan sa Paris noong ika-21 ng Disyembre 1898 sa pamamagitan ng proklamasyon ng Benevolent Assimilation. Para sa ating kaalaman, ang Benevolent Assimilation ay isang patakaran ng Estados Unidos na naglalayong mapasailalim ang Pilipinas sa kanilang pamamahala. Ang patakarang ito ay inihayag noong Disyembre 21, 1898 at naglalayong ipakita na ang layunin ng Estados Unidos ay tulungan ang mga Pilipino na umunlad at magkaroon ng mas mahusay na pamumuhay. Ngayon, ating basahin ang pangatlong pahina. Ayon dito, papasok ang mga Amerikano sa Pilipinas hindi bilang isang mananakop, kundi bilang isang kaibigang mangangalaga sa tahanan, hanap buhay at karapatang pansarili at panrelihiyon ng mga Pilipino. Ngayon, ang ideya ng Benevolent Assimilation ay naglalayong ipakita na ang Estados Unidos ay hindi naglalayong sakupin ng Pilipinas o ang ating bansa. Kundi tulungan itong umunlad at magkaroon ng mahusay na pamumuhay at mahusay na pag-unlad ng ating bansa. Sa madaling salita, ang benevolent assimilation ay isang propaganda ng Estados Unidos na naglalayong magpakita ng mabuting hangarin sa pagkuha ng ating bansa o ng Pilipinas. Ngayon, basahin natin ang pang-apat na pahina. Upang mataya ang kalayaan ng teritoryong napasailalim sa kanilang pamamahala, nagpadala si Mike Kenly ng dalawang komisyong mag-aaral, ang Komisyong Sherman at ang Komisyong Taft. Ngayon, upang masuri ang sitwasyon sa Pilipinas pagkatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano, nagpadala si Pangulong Mike Kenly ng dalawang komisyon. At ito ang Komisyong Sherman at ang Komisyong Taft. Ang mga komisyong ito ay naglalayong matukoy ang mga pangangailangan ng mga Pilipino at magmungkahi ng patakaran para sa pamamahala ng Estados Unidos sa ating bansa o sa ating lugar. Ngayon, ating basahin ang panlimang pahina. Binuo noong ika-20 ng Enero 1899, pinamunuan ni Dr. Jacob Sherman na noon ay Pangulo ng Cornell University. Ngayon, ang Komisyong Sherman ay nagsilbing unang hakbang ng Estados Unidos sa pag-unawa sa sitwasyon sa Pilipinas at sa pagpaplano ng kanilang pamamahala. Ayon sa konstitusyon, ang pandinig ng Komisyong Sherman na pag-alaman na higit na pinipili ang mga pinunong Pilipino ang Ingles bilang wikang panturo. Ang Komisyong Sherman ay nagsagawa ng mga pandinig sa Pilipinas upang masuri ang sitwasyon at mapagmungkahi ng mga patakaran para sa pamamahala ng Estados Unidos. Sa mga pagdinig na ito, napansin ng komisyon na maraming Pilipino ang mas gustong matuto ng Ingles kaysa sa Espanyol. Ang Ingles umano ay mahigpit na nagbibigay sa mga mamamayan at mabisang instrumento sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng demokrasya. Ang pahayag na ang Ingles umano ay mahigpit na nagbibigay sa mga mamamayan at mabisang instrumento sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng demokrasya. Ito ay nagmumungkahi na ang Ingles ay may mahalagang papel sa pag-uunlad ng isang demokratikong lipunan.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Ingles ay hindi lamang ang wika na maaaring magbigay sa mga mamamayanan at magpalaganap ng demokrasya. Ang iba pang wika ay mayroon din mga katulad na kakayahan. Ikalawang komisyon ay pinadala ng dating Pangulong McKinley, pinamunuan ni William Howard Taft, isang federal na hukom sa Ohio na itinalaga sa katungkulan noong ika-16 ng Marso 1900. Ito ang ikalawang komisyon ay pinadala ng dating Pangulong McKinley sa Pilipinas upang masuri ang sitwasyon at magbigay ng rekomendasyon para sa pamamahala ng Estados Unidos. Ang Komisyong Taft ay nagbigay ng mahalagang impormasyon sa mga patakaran ng Estados Unidos sa Pilipinas at nagbigay daan sa pagpapatatag ng isang mas matatag na pamahalaan sa bansa. Sinusugan nito ang lumabas na pag-aaral na ginawa ng Komisyong Schurman at agad inirekomenda rin ng pagkakaroon ng isang wikang gagamiting medium ng komunikasyon sa bansa, gayong may kani-kaniyang wika ang bawat pangkat sa Pilipinas. Ang Komisyong Taft ay nag-aaral ng mga kondisyon sa Pilipinas at nagbigay ng mga rekomendasyon para sa pamamahala ng Estados Unidos. Ang paggamit ng Ingles bilang isang karaniwang wika ay nagkaroon ng malaking epekto sa kultura at lipunan ng Pilipinas. Ito ay nagbigay daan sa pag-unlad ng edukasyon at ekonomiya. Ngunit nagkaroon din ng mga hamon sa pagpapanatili ng mga katutubong wika. Inilabas noong ika-21 ng Enero 1901 ng tatag ng Department of Public Instruction ang kasalukuyang kagawaran ng edukasyon o DepEd. Ang pagtatag ng Department of Public Instruction or DPI ay isang nagsilbing pundasyon sa kasalukuyang kagawaran ng edukasyon. Ang pagtatag nito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapasulong ng edukasyon sa Pilipinas. Ito rin ay nagbigay ng daan sa pag-unlad ng bansa sa larangan ng edukasyon. Nangangasiwa sa libreng pampublikong edukasyon ng bansa na magiging bukas sa lahat ng mamamayan nito, ang pahayag ng mangangasiwa sa libreng pampublikong edukasyon ng bansa na magiging bukas sa lahat ng mamamayan nito ay tumutukoy sa isang sistema ng edukasyon na naglalayong magbigay ng libreng edukasyon sa lahat ng mamamayan ng isang bansa. Ano man ang kanilang katayuan sa lipunan, ang libreng pampublikong edukasyon ay isang mahalagang layunin ng maraming bansa. Ito ay nagbibigay ng pagkakataong makapag-aral sa lahat ng mamamayan at nag-aambag sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Tinakda rin nito hanggat maaari ay Ingles ang gagamitin wikang panturo sa lahat ng paaralang bayan. Ang Ingles ay itinuring na wika ng kalakalan at edukasyon sa mundo noong panahong iyon. At ang pag-aaral nito ay inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Ayon kay Taft, napili ang Ingles sa maging wikang opisyal sa Pilipinas dahil ito ang wika ng silangan, wika ng isang demokratikong institusyon, wika ng kabataang Pilipinong hindi marunong ng Espanyol at wikang persyang namamahala sa Pilipinas. Kata-kata at Espiritu 2005. Para kay Taft, ang pagpili ng Ingles bilang opisyal na wika ng Pilipinas ay dahil sa apat na pangunahing dahilan: ang malawakang paggamit nito sa pandaigdigang kalakalan at komunikasyon, ang kaugnayan nito sa mga demokratikong sistema, ang pangangailangan para sa isang karaniwang wika para sa mga kabataang Pilipino na hindi nakakaintindi ng Espanyol, at ang pagiging opisyal na wika ng Estados Unidos, ang bansang nangangasiwa noon sa Pilipinas. Sa salita, ang Ingles ay itinuring na praktikal, demokratiko at kapaki-pakinabang para sa parehong mga Pilipino at sa mga Amerikano. Ayon kay Taft, napili ang Ingles sa maging wikang opisyal sa Pilipinas dahil ito ang wika ng silangan, wika ng isang demokratikong institusyon, wika ng kabataang Pilipinong hindi marunong ng Espanyol at wikang persyang namamahala sa Pilipinas. Kata-kata at Espiritu 2005. Para kay Taft, ang pagpili ng Ingles bilang opisyal na wika ng Pilipinas ay dahil sa apat na pangunahing dahilan: ang malawakang paggamit nito sa pandaigdigang kalakalan at komunikasyon, ang kaugnayan nito sa mga demokratikong sistema, ang pangangailangan para sa isang karaniwang wika para sa mga kabataang Pilipino na hindi nakakaintindi ng Espanyol, at ang pagiging opisyal na wika ng Estados Unidos, ang bansang nangangasiwa noon sa Pilipinas. Sa salita, ang Ingles ay itinuring na praktikal, demokratiko at kapaki-pakinabang para sa parehong mga Pilipino at sa mga Amerikano.
pansamantalang tagapamuno ng pagtuturong publiko sa ilalim ng pamahalaang militar. Nauna na niyang inulat ang mga naging pahayag ni G. Taft kaugnay ng paggamit ng wikang Ingles. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng isang individual na may mahalagang papel sa pagpapatupad ng patakaran sa edukasyon sa Pilipinas. Sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos, iminungkahi niya ang mga sumusunod. Dapat itaguyod sa lalong madaling panahon ang komprehensibong sistema ng makabagong paaralan na magtuturo ng panimulang Ingles at gawing sapilitan ang pagpasok dito kung kinakailangan. Ang pagtataguyod ng isang komprehensibong sistema ng makabagong paaralan na magtuturo ng panimulang Ingles ay nangangahulugan ng paglikha ng isang organisado at malawakang sistema ng mga paaralan na may pamantayang kurikulum na nakatuon sa pagtuturo ng Ingles. Ang pagiging makabago ay maaaring tumukoy sa paggamit ng mga bagong pamamaraan ng pagtuturo at mga materyales na pang-edukasyon. Ang paggawa nitong sapilitan ay nagpapahiwatig ng isang malakas na pagtulak ng pamahalaan upang matiyak na ang lahat ng mga bata ay may asis sa edukasyon at matuto ng Ingles. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapalaganap ng Ingles bilang wikang panturo sa Pilipinas. Iminungkahi niya ang mga sumusunod. Dapat magpatayo tayo ng mga paaralang pang-industriya na magtuturo ng mga kasanayan sa paggawa kapag may sapat ng kaalaman sa Ingles ang mga katutubo. Ang mungkahi na ito ay nagpapakita ng pagtuon sa paghahanda ng mga katutubo para sa paggawa at pag-unlad ng ekonomiya. Ang paggamit ng Ingles bilang isang pangunahing wika sa mga paaralang pang-industriya ay nagpapakita ng patuloy na pagtutok sa pagpapalaganap ng Ingles sa Pilipinas. Minulungkahi niya ang mga sumusunod na dapat gamitin ng wikang panturo, ang Ingles na nasa paaralan nasa ilalim ng pamamahala ng Amerikano at gagamitin lamang sa mga panahon ng transition ang wikang panturo o ang Espanyol. Ibig sabihin nito, mungkahi na ito ay nagpapakita na ng isang malinaw na layunin ng Estados Unidos na panaganapin ang Ingles sa Pilipinas at gawing ito ng pangunahing wika sa edukasyon. Ang paggagamit ng mga katutubong wika at sa Espanyol ay nakikita lamang bilang isang pasamantalang solusyon habang ang Ingles ay nagiging dominanteng wika sa edukasyon. Ang pangalawa, iminulungkahi niya ang mga sumusunod na dapat magpadala sa Pilipinas ng sapat na guro sa Ingles na biyasa ng pagtuturo ng elementarya upang mapangunahan ang pagturo ng kahit nagmunang sis na malaking baya. Ibig sabihin, ang mungkahi na ito ay nagpapakita ng mga aktibong pagsisikap ng Estados Unidos na maitaguyod ang paggamit ng Ingles sa Pilipinas. Ang pagpadala ng mga biyasang guro ay nagbibigay ng isang mahalagang hakbang upang mabigyan ang mga kinakailangan ng mga nain para sa pagtuturo ng Ingles sa mga Pilipino. At ang pangatlo, iminulungkahi niya ang mga susunod na dapat magtayo ng isang paaralang normal na huhubog ng mga Pilipino na magiging guro sa Ingles. Ibig sabihin nito ay ang mungkahi na ito ay nagpakita ng mga pagsisikap ng Estados Unidos na tumayang taguyod ang paggamit ng Ingles sa Pilipinas na pamamagitan ng pagsasanay ng Pilipinong magiging guro. Ang pagkalikha ng isang paaralang normal ay nagbibigay ng isang pangmatagalan na solusyon sa problema ng mga kaulugan sa mga Ingles ng Pilipinas. At ang pang-apat, nagpapadala ng mahigit 500 guro ang Amerika ng lula ng United States Army Transport or USAT ng Thomas ang dumaong Maynila noong ika-13 ng Agosto 1901. Ang ibig sabihin nito, ang pagdadating ng mga gurong Amerikano ay nag-iisang mahalagang pangyayari na nagkaroon ng malaking epekto sa kultura at lipunan ng Pilipinas. Ang pagpapalaganap ng Ingles ay nagpatayo ng paaralang pambayan, pagdadaragdag ng mga pasilidad pang-paaralan at nag-aangkat ng mga materyales na panturo mula sa Estados Unidos na napapatatag sa pagtuturo ng Ingles. Ibig sabihin, ang mga pagkikilos na ito ay nagpapakita ng isang malinaw na layunin ng Estados Unidos na maitaguyod ang Ingles bilang wikang panturo sa Pilipinas. Ang pagbibigay ng
mga pagkukunan at suporta ay nagbibigay daan sa pagpapalaganap ng Ingles sa sistema ng edukasyon. Pasamantalang gobernador General ng Pilipinas noong 1913, nagpapalabas siya ng mga utusan upang mapilitan ang mga Pilipino na mag-aral ng Ingles. Mga kautusan nagbibigay diin sa halaga ng Ingles sa pamahalaan. Ibig sabihin, ang mga pagkikilos ng Gobernador General na ito ay nagpapakita ng malinaw na pagsisikap ng Estados Unidos na gawin opisyal na wika ang Ingles sa Pilipinas. Ang paggamit ng mga kapangyarihan ng pamahalaan ay nagbibigay ng isang malakas na mensahe tungkol sa kalagahan ng Ingles sa lipunan ng Pilipinas. Ang mga katitikan ng mga pulong ng mga sangguniang pambayan at panlalawigan ay dapat nakasulat sa Ingles. Ang lahat ng opisyal na korespondensya ng mga naglilingkod man sa mga pamahalaan o sa mga pribadong individual ay dapat nakasulat sa Ingles. Uunahing itaas ang ranggo ng mga taong may sapat na kasanayan sa Ingles sa parehong pasalita at pasulat na komunikasyon. Ang mga kautosang ito ay nagpapakita ng malinaw na layunin ng gobernador general na gawing dominanteng wika ang Ingles sa lahat ng aspeto ng pamahalaan at lipunan. Ang mga kautosang ito ay nag-aambag ng pagpapalaganap ng Ingles sa Pilipinas. Ang paggamit ng Ingles sa opisyal na komunikasyon at paghahanap ng trabaho ay nagpapakita ng malaking impluwensya ng Ingles sa lipunan at kultura ng Pilipinas. Pagsapit ng 1928 na iulat na halos lahat ng sangguniang pambayan at panlalawigan ay nagkagamit ng mga Ingles. Masasabing nagpapatunay ito na nagtagumpay ang mga Amerikano sa pagpapalaganap ng kanilang wika. Pagpapalaganap ng Ingles sa Pilipinas ay nagkaroon ng malaking epekto sa kultura, lipunan at ekonomiya ng bansa. Ang Ingles ay naging isang mahalagang wika sa edukasyon, negosyo at komunikasyon sa buong mundo. Professor sa Princeton University na itinalaga ni Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos para sa isang misyon upang pag-aralan ang kalagayan ng Pilipinas. Nagpahayag ng pagsang-ayon sa naunang pahayag nagtagumpay ang mga Amerikano sa pagpapalaganap ng kanilang wika. Ang pagsang-ayon ng propesor ay nagpapakita ng malaking impluwensya ng Ingles sa Pilipinas na nagbigay daan sa pag-unlad ng edukasyon, ekonomiya at komunikasyon sa bansa. Lumabas sa ginawa niyang pag-aaral na walang malinaw na resulta ang puspusang pagtuturo ng Ingles sa mga Pilipino na ginastusan ng malaki ng Amerikano. Napakahirap umano unawain ang uri ng Ingles sa sinasalita ng iniges na sinasalita ng mga Pilipino. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay nagpapakita ng isang komplikadong sitwasyon tungkol sa pagpapalaganap ng Ingles sa Pilipinas. Bagamat malaki ang pinagastos ng mga Amerikano sa pagtuturo ng Ingles, hindi ito nagresulta sa isang malinaw na tagumpay. Ang uri ng Ingles sa sinasalita ng mga Pilipino ay nakapakahirap unawain na nagpapakita ng mga hamon sa pag-aaral at paggamit ng Ingles. Patuloy pa rin ginagamit ang mga Espanyol bilang wika ng komunikasyon sa huli, inirekomenda niya ang paggamit ng wika katutubo bilang wikang panturo sa mga paaralan. Ipinakikita ng mga obserbasyon na ito ang komplikadong kalagayan ng paglaganap ng Ingles sa Pilipinas. Bagamat malaki ang impluwensya ng Ingles, patuloy pa rin ginagamit at pinapahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang mga katutubong wika at ang Espanyol. Ang rekomendasyon ng gamitin ang katutubong wika bilang panturo sa mga paaralan ay nagpapakita ng pagsisikap na mapanatili ang mga katutubong wika at kultura ng bansa. Salamat sa inyong pakikinig. Sana'y nakatulong ang ating pagtatalakay para mas maunawaan ninyo ang komplikadong kalagayan ng wika sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano.